On the evening of the same day, Jesus said to his disciples, "Let us go across to the other side of the lake." Verse 36, so they left the crowd. The disciples got into the boat in which Jesus was already sitting, and he took him with them. Other boats were there too. Suddenly a strong wind blew up, and the waves began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Jesus was in the back of the boat, sleeping with his head on a pillow. The disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we are about to die?" Jesus stood up and commanded the wind, "Be quiet," and said to the waves, "Be still." The wind died down and there was a great calm. Okay. At sa po ang context nini mo nga istorya di ini panahon na humanya nga naghimo sila sa gitawag o wali sa daghan kaayo nga mga kanang daghan kay mga tao nakahukom si Jesus nga mulawig sila sa laing sa laing kanang gitawag og pantalan no gikan sa isa ka pantalan ngadto sa laing pantalan igsoon nya matud pa iyang giingnan ang iyang mga disciples nga mangadto ta dunay great invitation dinhi no sa verse 35 yun when the evening come, he said unto them, "Let us pass over unto the other side." No? Mutabok sila sa laing daplin, mutabok sila sa laing tampi, mutabok sila sa laing nga gitawag og pier igsoon niadtong panahon na. Sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, doon na tayo anayang natabukon. Doon na tayo anayang nalatason pinagi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kung mutabukas usa ka kanang dagat, doon na gitawag kakapoy, tinodili. Kapuyan ganang kanang magsakay tag sa tiyanan nga bisag dili kitay driver o niya naglingkod-lingkod ra ang asawa, naglingkod-lingkod ra ang katong kauban, kapuyan gana sila o niya labaw na ang driver, tinood dili. Pero ang problema lang, ang driver po niyo subuon. Kuhan niyo? Ha? Kapoy ang driver, mo pa subuon pa yun. Anak, palitan ng pan. Ikalay daog niya, no? So, samot nga gikapoy ang gitawag driver. No? Ang wala ni kuha, ang driver, gikapoy lang yapon. Ang ilang mga disciples, gikapoy ni ato mapanahon na. Kaya sila pa'y mibugsay, no? Sila pa'y mibugsay ato panahon na para sa laing daplin igsoon. Kapoy yung kayo. So, kung imong tanawon bitaw sa mga istorya, imong mahanduraw ba nga unsa ka kakapoy ang ilang gilawig atong panahon na. May ang ilang mo diyan ura awa ilang kanilang tabukan ura kulabugan na usami ura dool ra pero sulog lang gyapon, kapoy lang gyapon. Kay wa pa may baruto atong panahon na, wala pa may bitaw makina atong panahon na. Puro sila bugsay o kanang gitawag og layag. Aron tunan na makahimo sila sa gitawag og pagdawig niya itong panahon na igsoon. So, sa atong tagsa nga kinabuhi, dili sayon ang pagtabok. Sa atong Christian life, dili sayon ang pagtabok igsoon. Doon na gitawag og kakapoy. Doon na gitawag og struggle igsoon. Gikan sa laing daplin, ngadto sa laing daplin igsoon. Gikan sa kalibutan, ngadto sa espirituhanon nga mga bahin. Doon na gitawag struggle diha sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Pero nagatod yung ko igsoon, no? Nga sa diha na kanang musunod ta sa pulong sa Ginoo, dadon yun ta sa dapit sa gituwag og panalangin. Kaya kita pag-invite kita ni Jesus sa the book of Matthew chapter 11 verse 28. Ang siya niya? Matthew 11:28. Ang siya niya? Kasayo na ang verse kaluhan. Kasi nagkabuhay ng Diyos sige balik-balik na. No, come unto me. Di ba kumon? Mingon si Jesus, come unto me. Muni ang great invitation ni Jesus. Niya itong tawag soong nga naas grabing problema. Naside ko nga matang sa krato, doon ay tagsa nga problema. Amen ba?
Natay kitog struggle sa atong kinabuhi. Nag-eskwela man ka, nagtrabaho man ka, nagnegosyo man ka, nag-drive man ka. Doon na kitog struggle igsoon sa atong taksa ka mga kinabuhi. O nasay ka ba igsoon nga dili tanan nga gipa-invite kanang nakakaon. Aprehan nato dibo atong kuan. Ang asli ato dibo. Daghang gipa-invite, daghang nato unya daghang iwa kakaon. No? Si Bibang wa kakaon, si Bibis wa kakaon. Ngano man daghang nang takayuan, daghang pagkaon, pero man sila nangaon. Kuha ninyo? No? Daghang pagkaon, pero wa nangaon. So dili tanan nga gipa-invite nakakaon. No? Dili panahon na ang Dios naga-invite sa matao sa kanato. O ang iyang invitation para kanyo kanako, no? Mingon siya nga, come unto me and I will give you rest. Hatagan ko kamo pahulay. Kinsay gusto magapahulay, di ba? Dali-dali tag uli kagahapon kay gusto kang mupahulay. Kapoy kayo igsoon. Labi na kato nagsakit-sakit, barato-barato gahapon, no? Gipangkapoy ito sila kay nangusog ito sila. Kasi niya, no? So gipangkapoy ito sila. So ang Dios nag-invite sa matang sa kanato naman tungod kay nasay ng Dios nga sa matag isdom sa atong nanawang igsoon, doon na yutay problema. Sa matag pulot sa atong mga agtang, nasayad ang Diyos, nga naa kay kabugaton diha sa imong kinabuhi. Nanumato kay ang Diyos, makabasa, unsa ang naa sa atong taksa ka mga kasing-kasing. O ang iya pasalig, to give us rest igsoon, yan ang mga sitwasyon. Amen ba? Si Jesus sabi siya, I will give you rest. Rest from poverty. Amen. Rest from trouble. Rest sa imong negative na sitwasyon igsoon. Mao na gusto gumitaw sa Dios diha sa imong kinabuhi. Okay. Ang ikaduha, doon ay gitaw great storm of wind. Doon ay dako kayo nga sa may storm. Bagyo. Storm di? Lagi. Bagyo. Unsa may wind? Hangin. Sa tupi super typhoon no? Super typhoon. Ang dasmag nganha kana. Matapas verse 37. And there arose a great storm of wind, and the winds beat into a ship, that it was now full. So, while naglayag sa igsoon, doon ay gitawag og dako kaayo nga bagyo ni adtong panahon na nga nagpuso-puso diha sa ilang kinabuhi. Don't forget igsoon. Sa atong journey diha sa Ginoo, doon ay gitawag og storm. Amen ba? Doon ay panahon nga urag mananggoy ang gitawag og wind igsoon nga mudasumag diha sa imong kinabuhi. Muna bitaw nga daghang mapisuhanon migo sila imis nangalagad daw takos Ginoo, imis nagkamit daw takos Ginoo, pero daghan kay kog pagsulay noon. Pero biblical man gyapon na. In the book of Psalms 34 verse 19, many are the affliction of the righteous. Unsa daw? Daghan ang mga kasakitan sa gitawag og mga matarong buhay. Ganun daghan man, di ba? So, patay mo Kristohanon, naman tayo mga problema. Naman tayo mag-struggle. Sa dinahin mo kang Kristohanon, nadugagan. Ganun man, na may musulay sa iyong pagpangalagad nga na sa Ginoo. Munang yun ang Bible, many are the affliction of the righteous, but the Lord, muna promise sa Ginoo, but the Lord delivers him out of them all. Ang Diyos magabi, gawas kanila niya ng mga kahintang. Amen ba? So kung unsa may mong gatubang na struggle karon, unsa may mong problema karon, inon ikaw, ipahigawas kas Dios niya ng imong kahintang. Amen. Hallelujah. It means that righteous living does not exempt from individuals from hardship, from troubles. Instead, it promises that God provides protection, intimate care, and ultimate deliverance from all these challenges. Hallelujah. So, wala na promise ang Ginoo nga kung wala ka nga na kaniya,
bitaw naglakaw kas roses. Dunay gitawag og tunokon. Unsang bulakan nga dunay tunok? Rose. Dunay rose igsoon. Kung sa kanang bumbilya? Bagumbilya? Oo. Ha? Bumbilya. Kaya kung bumbilya katong nasa kuan, no? Click. So, inanay igsoon, dunay gitawag og tunokon. Giallow sa Dios ang storm sa atong kinabuhi aron maka-realize ta nga doon na day panahon nga bisag kuwento Jesus doon na gitawag og mga problema. Amen ba? Gi-allow sa Dios ang great wave season of trials aron maka-realize ta nga doon na tayo gitawag og kanitang panahon nga wa tayo kusog. Gi-allow sa Dios igsoon ang balatian aron makasampitas Ginoo kanunay. Kayo sa igod sa diyan natas panalangin na maayo atong lawas igsoon usay nalimot hiluntas Ginoo. Nga naman kay nagsigi ng utag suroy-suroy. Oh? Amen pa mo diha. Pero na kay sakit, di ba siya Lord, ayuhan tayo ang sakit Ginoo. Lord, tagpuan tayo ang paghinahanglan. Pero kung nakas hayay, usay malimot tas Ginoo igsog. Amen pa mo diha. So, dili na to kalimtan nga bisag kuyog na to ang Dios sa matag adlaw, doon ay gitawag og pagsulay diha sa imong kinabuhi. Unya, ayaw ko pagsalig kay hanas na ka mo drive, hanas na ka mo trabaho anang imong gibuhat, dili na nimo i-acknowledge ang Dios. Kaya mo tanaw bitaw sa akwan, kini mga disciples, hanas biya na sila sa gitawag og kanang mga balod. Di ba? Mangingista ko na sila bud. Hanas na sila mulamoy. Nagtuo sila na katungo nga bagyo, kaya kayo nila. Nagmaniobra sila. Nito mga panahon na. Naningkamot sila nga makalabang sila. Nitong dako kayo nga mga balod igsoon. Pero matupas Biblia. Bisag unsa nila gayon, bisag unsa nila kanang maniobra igsoon. Nagakaunlod, hinoon sila. Inon ikaw. Bisag kung saan mo maniobra din sa mga kinabuhi, may ka mo negosyo, may ka manulti, may ka mo trabaho, so may ka mo driving so. Pero doon na yung mga panahon, pasagdahan ka sa Ginoo, hangtod nga may ka, Lord, help me. Amen ba? So di kita magsalig so sa atong kaalam. Kung imo tanaw no, doon na yung mga sakayan nga may kuyog nganha kanila. Doon na gito o karang itong mga spectator ng mga tao nga may kuyog sila, dili aron kay nakabig sila kundi aron magtanaw-tanaw sa mga milagro nga pagabuhaton sa Dios diha sa ilang kinabuhi, no? So inani ang sitwasyon igso, no? Sa diha nga kurang gid sila nahimo na bitaw, misurrender sila og ilang gitawag si Jesus di adtong panahon na. Din si Jesus gipakatulong ilang diha sa ilang sakayan. Ang sakayan igsoon mo ni atong tagsatagsa kabakasing-kasing, tagsatagsa ka mga lawas igsoon. Ayaw tugutir nga si Jesus imong gipakatulog diha lamang sa imong kasing-kasing. Dunay panahon nga nakay problema, pukawa si Jesus. Dunay panahon nga nagkinahanglan ka, pukawa si Jesus igsoon. Nga naman kay si Jesus maura ang makabadlong unsa ang imong gitubang diha sa imong kinabuhi. Nga matapos sa ikatulong nga division, great calm, it means igsoon, the peace provided. Gihatag sa Ginoo ang gitawag og kalinaw. Nga matapos verse 39, Jesus stood up and commanded the wind, be quiet. Nga nung word nga quiet na gigamit diha, no? Di ba kung dunay bagyo, nagsakay ka sa sakay ka sa barko, di ba kung kusog ang hangin, di ba maghaguros mo na? Nga tungod sa paghaguros sa mga hangin igsoon, makuyawan, hinuog at samot. Di ba doon ay panahon nga sa diya magkusog ang bagyo, urag bitag nanaghoy ang bagyo, di ba? No, tungod sa kusog kay nga hangin igsoon. Nga kung ang tao matarantar, musamot hinon siya kaunlod. Nakuha niyo? Kapag sa pulis dito na highball ang truck sa pulis.
Doon ako nilusa nang iambak dito kay dahadlok na siya kay gusto na kay dagan niya pag-ambak niya dito sa agianan ni Nos sa kanan. So napiit siya igsoon, namatay nun siya. Pero katong wala ni ambak, no, aw ba nabuhi dapat nangapian lang, pero buhi. No? Usahay tungod sa atong kahadlok igsoon, makahimot ta desisyon na dili na mao. Yes, Facebook ka ako Facebook nga doon sa kapatalon yes bridge ba nga nasa ikadukan di ay nga dito sa bridge ibis kung tatabangan siya miambak siya sa bridge igsoon miabot kanya ang gitawag kamatayon nga naman tungod sa word nga kahadlok munang batayan na ato nga sa diyang muhasma kanato ang word nga kahadlok no kinahanglan ayaw kalibot pagtawag diha sa atong Dios. Matuplas Biblia sa dahil gipukaw si Jesus mitindog si Jesus igsoon unya iyang gibadlong ang kusog nga kanang hangin iyang gibadlong ang kusog nga waves igsoon unya matuplas Biblia nakalma ang ilang gisakyan ni adtong panahon na. Ignoon kay ikaw sa dihang na ang presensya sa Ginoo mo kana ang upakalma sa imong sitwasyon igsoon. Munang sa wali kagahapon kung nagani ang presensya sa Ginoo, doon ay protection. Kung nagani ang presensya sa Ginoo, doon ay gitawag provision. Kung na ang presensya sa Ginoo, mo kini ang muuway igsoon sa gitawag og kanang mga hindrances diha sa imong kinabuhi. Munang importante nga sa matag adlaw ikaw ako naas presensya sa Ginoo. Matud pa sa giwali kagahapon ang daghang mga tao nga nagukod sa gitawag panalangin. Mingon siya, gugda ang gitawag presensya, di ba panalangin magsunod diha sa imong kinabuhi. Muna nga, ayaw yun ibaylo ang gitawag og Sunday igsoon sa gitawag og pagukod, sa gitawag og kwarta igsoon. Nga naman, kay ang Dios mao jud mopahiluna nganhi kanato. Kung na ang presensya sa Ginoo, na ang provision sa Ginoo. Kung na ang presensya sa Ginoo matupad ni David, in the presence of God, there's fullness of joy. Na kinahanglan ta sa presensya sa Ginoo igsoon. Nga naman kay naa diha ang gitawag og kanang presensya sa Ginoo na diha ang gitawag kalinaw nga atong mabatunan. Bato pa sa Romans chapter 5 verse 1. So now we have peace with God because of what the Lord Jesus Christ did. Naangko na itong presensya sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Jesus dito ibabaw sa cross. Amen pa mo bariya. Ang last igsoon kinigidog the great work. Kung imong tanawon sa chapter 5 sa Mark igsoon, doon ay usa ka hitabo diha. Doon ay usa ka tawo igsoon nga gi-mention diha nga sa diyang musulod ang demonyo diha sa lawas, no? Bisag unsa ka lig-on sa gitawag og kanang gapos igsoon. Kadinahan naman siya, pero sa diyang kadinahan siya igsoon, iya tinisin siya yun sa pagbugto diya itong panahon na. Walay bisan usa ka tayo igsoon nga makapugong nga na kaniya. Sa diyang musulod ang demonyo diya siya kinabuhi igsoon, iyang samag-samaran ang iyang lawas. Grabe kayo igsoon. Pero sa diyang nasa presensya sa Ginoo, minuhod siya sa atubangan sa atong Ginoong Kristo. Nangayupo nga Ginoo, pwede ba nga bisag adto labis mga baboy? No? Sa brad, dakan ay mga demonyos baboy di ay. Hangyo sila adto labis mga baboy mga tao ng mga baboy isoon sa diyang nasudlag demonyo. Api nila mga isda na sila, nakatus dagat. Nangalungos sila yatong panahon. So limpyo na ang baboy karon. Amen. Ignore kay kaigsoon. Bisag unsa kagahi sa tao sa diyang nasa presensya sa Ginoo, pahubukon sa Dios ang iyang kasintasin. Doon ang may panahon igsoon nga kami ito murag ma-describe ta kapag pag-share nato sa pulong sa Ginoo, gigaan ta, pag-share nato sa pulong sa Ginoo, wata pamatia, yung siya, dahil agulo eh. Priha na sila nato. Ha? Kanya ito, ihun-ana ta igsoon. Grabe na to kagahi. Di ta ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Di ta ganahan nga anas presensya sa Ginoo. Di ta ganahan nga muampo igsoon. Pero sa dihang na ang presensya sa Ginoo nisulod sa atong kinabuhi, mo kini ang usab sa atong kinabuhi igsoon. Kanya ito maglikay-likay ka, yung simba igsoon, pero ignore ikaw. Sa dihang na gani ang presensya sa Ginoo,
ikaw na'y mangita des presensya sa Ginoo. Ganahan na kay kamusimba, ganahan na kamubasa Biblia. Nga naman ang presensya sa Dios dias imong kinabuhi. Kung wala ganigson, daghan kay tagig pasangil. Pero kung na ang presensya sa Ginoo, mao kini ang usab sa kita sa tagsa ka mga kinabuhi. Katong tao igsoon nga kadang giwaan, gidemonyohan, sa diyang nagbihawa ang demonyo diya siyang lawas, nahimong nabutan siya igsuon. Sa dihang nga ang demonyo na mawala na sa itong kinabuhi, mahimo jutang mabutan. Mga people, butan na ba ta? Ha? Wala na ba ta nagpabuyag sa itong nilikanan? Ibig pa mo niya, no? Kinahanglan atong bukdon ang presensya sa Ginoo, kay mo ni ang makahatag katong kalinaw diha sa atong distag sa mga kinabuhi. Sa atong gikanta kaniya sa ngalan sa Dios dunay kadaogan, sa ngalan sa Dios dunay kaluwasan sa mayon. Apa nang kanta minut tanan. Wa ra ba ko kag-memorize na. Atong timanan sa atong kinabuhi, no? Kung nahimo man dahil sa Dios ang langit ug ang yuta, unsa pa ka ang tao igsoon nahimuon sa Dios. Kung napigawas manggali sa Dios igsoon ang daghang katawan sa Israel, gikan sa Ehipto, milyon igsoon. Unsa pa ka ang imong minahal sa kanang kinabuhi nga dili wason sa Ginoo.